Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's reflection, nasa tema tayo ng pamilya. O halimbawa sa ating bansa, napakahalaga ng pamilyang Pilipino. So paano mo malalaman ng isang bansa kung anong estado niya sa buhay? Mahirap, mayaman? So, unang-una, yung pamilya, ang kasusunod niyan ay barangay, di ba? Yan ang community natin eh. Pagkatapos ng barangay, lungsod. Pagkatapos ng lungsod, yung mga probinsya, tapos yung bansa. So, ganun ang structure ng community o pamayanan. So, ang puhunan dito, lalo na sa ating pamilya, guys, yung tinatawag natin love. So, alam naman natin ang love, ito rin ang meaning ng ating Diyos, di ba? Love is God. Di ba? Kaya nga tayo, bilang isang Pilipino, napakaganda ng ating kultura. Kung mapansin nyo, di ba, sa bawat Pilipino, sa bawat pamilyang Pilipino, makikita mo, minsan kahit may asawa, nandiyan pa rin yung kapatid, mga lola, nanay, di ba? Minsan may mga kamag-anak pa sa isang bahay. So normal sa atin 'yon. Maraming ganong sitwasyon dito sa ating bansa na gusto natin kung pwede sama-sama, wala nang magkakahiwalay, di ba? Isa yun sa magandang kultura ng ating bansa, ng ating pamilya. So subalit pagka sa ganun pa man, pagka ang pamilya, alam naman natin na hindi maiwasan, di ba? Yung may masaktan, may magalit, magkatampuan, normal na yan sa 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 buhay nating mga Pilipino, kahit sa ibang bansa ganun din naman. So ayon sa Colossus chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So yun guys, napakalinaw, napakagandang mensahe. So, kagaya na sabi ko kanina, na ang relasyon ng isang pamilya dumaraan din sa mga pagsubok o sa tampuhan o awayan. So minsan dahil sa katagalan yan o matindi yung ginawa sa'yo, masakit, hindi mo kaya, talagang tumatatak sa isipan mo at sa puso mo. Talagang nagagalit ka na dun sa taong nakasakit sa'yo. At bukod doon, tumatanim na talaga, tumatatak na sa puso mo yung galit mo. So, ibig sabihin, natrap ka na ng galit, di ba? Sa iyong puso. Kung ano mong ginawa sa'yo, nasaktan ka, lalo na sa pamilya mo, di ba? Yung anak mo, nanay mo, kapatid mo, magulang mo mismo, mas masakit yun. Talagang naiisip mo. Pero, ang sabi dito, sa Colossus, magpasensyaan kayo. Sabi niya, di ba? At magpatawad kayo gaya ng ating Panginoon. Kasi nga, yan ang turo sa atin, di ba? Pinatawad na nga tayo, di ba, ng ating Panginoon. 2,000 years ago, doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan sa ipinako sa krus. So dahil doon guys, iniligtas tayo ng unconditional love ng ating Diyos. So hindi pinipili dito na kung ikaw ba masama ka, di ba? Nagbago ka na ba? O ganyan pa rin ang ugali mo, di ba? Na nanggugulang ka pa rin sa mga kaibigan mo o sa kapamilya mo. So yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ay unconditional love. Kaya yan ang ating ilagay lagi sa ating isip at laging ipanalangin. So mahirap ba to? Yung magpatawad, lalo na kung nakasakit sa'yo, matindi, di ba? Malalim, tapos best friend mo pa, kapatid mo pa, magulang mo pa. Mahirap kung sa mahirap. Madali ba to? Hindi, mahirap talaga. At imposible ba ito? Hindi siya imposible. Hindi siya imposible kung magpatawad ka, na isipin mo na lang, na mas i-value mo yung magiging magkadugo nyo, magiging magka-best friend nyo, di ba? O kung ano pa mang relasyon meron kayo, mas i-value natin. Importante yun. Kasi natatrap tayo guys. Natatrap tayo sa hinanakit, di ba? Sa sama ng loob.
sa tampo, di ba? At kung ano namang ginawa sa hindi maganda. So kung doon na tayo magpo-focus, talagang napakahirap na gawin. Napakahirap magpatawad. Pero walang imposible yun. Di ba? Kung titignan natin yung salita ng Diyos, yung pagpapatawad sa atin dahil siya lang ang gumawa sa atin nito na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya lumapit lang tayo. Hindi siya mahirap. Mahirap siya kung hindi ka lumalapit sa Diyos. Na lagi mo na lang iniisip kung anong ginawang hindi maganda sa iyo. Di ba? Masama ang loob mo. So kung papatrap ka na lang diyan, napakahirap magpatawad. Di ba? Pero sabi nga sa Biblia, ang hindi marunong magpatawad ay hindi rin patatawarin. So ito guys, utos to. Hindi to suggestion ni Lord na paano pwede mo nang patawarin yan? Kasi nga, pamilya mo naman yan. Hindi. Ang sabi niya, patawarin mo. Di ba? Gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Kung hindi mo siya patawarin, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So, yun ang utos na direktang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya yun po, lagi nating ipagdasal na sana matuto tayo magpatawad. Ano man ang ginawa, masakit man yan, hindi man matanggap yan, lumapit tayo sa Diyos. Siya lang ang tanging makakatulong sa atin para makawala tayo sa trap ng hinanakit, di ba? Ng galit, ng puot. Kailangan natin makawala dyan. At pairali ng unconditional love na gaya ng ating Panginoon. So tayo pimanalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito na minsan nagiging mataas ang pride namin, matigas ang aming puso, na hindi na namin tinitignan kung ano mang value ng pamilya, kamag-anak, kaibigan. Mas tinitignan namin yung masamang nagawa sa amin, Lord. Kaya nahihirapan kami magpatawad. Tulungan niyo po kami, Lord. Lumalapit kami sa iyo ngayon. At sa kapatid nating nanonood ngayon sa aking vlog, kung may mabigat kang karamdaman, physical, emotional, financial, sumabay ka sa akin sa napakasimpleng dasal. Kung ikaw man ay iniwala, mananampalataya at manalig sa Diyos, ay makakamtan mo ang iyong pananalig. Tutuparin ng Diyos. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog ngayon. Lalong-lalo na, Lord, yung may matinding karamdaman, may cancer na, Lord, stage 4, bedridden na, at kung ano pa mong matinding masakit sa kanyang karamdaman, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo, Lord, alisin niyo po sa kanya ang hirap ng nararamdaman niya. At sa pamilyang nagkawatak-watak na, nagkasira-sira, nagkatampuan, tulungan niyo po kami, Lord, na mapatawad sila. Gagaya na sinasabi mo ngayon sa Bible, Lord, na yung salita na pairalin ang value ng pamilya kaysa sa trap ng poot at ng galit. At sa mga walang-wala, Lord, i-bless niyo po kanilang hanap buhay, ultimong pambili ng ulam, pamasahe, Lord, panggastos sa mga anak, at kung ano-ano panggastos. I-bless niyo po ang kanilang hanap buhay para sa kanilang pamilya. So, ang lahat ng ito inilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Siya nga ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.